Nitong Pebrero lamang ay ating nabalitaan na binibenta na ng bansang Sweden ang apat sa Jas 39 Gripen CD fighter jets na kasama sa kanilang ino-offer sa multi-role fighter project ng Philippine Air Force na nagkakahalaga ng nasa 63 billion pesos. Binenta ng Sweden ang apat na aircraft sa Hungary at mayroon na lang nasa 10 Jas 39 Gripen CD ang natitira at problema ito sa planong pagbili ng fighter jets ng Pilipinas. Isa na nga sa problema dito ay may minimum requirement ang project ng nasa 12 na aircraft at kulang na ang kasalukuyang Gripen CD ng Sweden at hindi pwedeng sabihin na 10 aircraft na lang ang bibilhin dahil may sinusunod na dokumento dito ang Philippine Air Force. Ang isa pang problema dito ay kapag lalo pang pinatagal ng Pilipinas ang kanilang desisyon na bilhin ang mga fighter jets mula sa Sweden, ay baka mapunta pa sa ibang bansa ang mga natitirang aircraft at ito pa ang maging dahilan upang pumalpak ang buong proyekto at uumpisahan ulit ang multi-role fighter project. Pinangangambahan na mapunta sa Ukraine ang mga natitirang nasa 10 fighter jets dahil tuluyan ng naging miyembro ng NATO ang Sweden nitong ika-7 ng Marso lamang at matagal nang pinaplanong bilhin ng Ukraine ang mga aircraft. At sa mga hindi nakakaalam, napakatagal na ng multi-role fighter project ng Air Force na sinimulan pa noong taong 2018 at nasa 2 aircraft ang kanilang pinagpipilian at ito ang Jas 39 Gripen ng Sweden at ang F-16 Block 70-72 o mas kilala sa tawag na F-16 Vipers na patuloy na ino-offer ng Estados Unidos. Ngunit sa dalawang ito, ang Jas 39 Gripen lang ang kayang bilhin ng Pilipinas dahil ang presyo ng 12 F-16 Vipers ay nasa 120 billion pesos at 63 billion pesos lamang ang budget ng bansa. Ang mahirap pa dito ay mukhang mawawalan na rin ng tsansa ang mga Gripen sa proyekto dahil nga sa napupunta na sa ibang bansa ang mga fighter jets at kapag magtutuloy-tuloy ito ay wala nang matitirang pagpipilian pa ang Pilipinas. Ngunit sa magandang balita mula sa Max Defense, hindi pa tapos ang pangarap na fighter jet ng bansa matapos mag-offer ang Amerika ng nasa 24 na mga second-hand na F-16 fighter jets para sa ating Air Force na paniguradong kayang bilhin ng ating bansa. Hindi pa malaman kung magkano ang magiging presyo nito, ngunit sinasabing kayang-kaya ito ng Pilipinas dahil babayaran ito sa pamamagitan ng multi-year financing o pagbayad sa pamamagitan ng installment at tutulong din mismo ang Amerika sa pagbili na ito ng ating bansa at sana'y tanggapin na ng Pilipinas ang offer na ito ng Amerika. Ang nasa 24 na aircraft na ito ay manggagaling mula sa bansang Denmark dahil papalitan na nila ang kanilang mga F-16 ng mga makabagong F-35 stealth fighters. Ngunit dapat din talagang madaliin ito ng Philippine government dahil hindi lang ang ating bansa ang interesado sa fighter jet ng Denmark. Isa na nga dito ang bansang Argentina na binili na ang nasa 24 na F-16 ng Denmark na nagkakahalaga ng nasa $320 million o nasa 18 billion pesos. At pati na rin ang Ukraine na interesado sa natitirang F-16 ng Denmark kaya wala ng oras pa at dapat madaliin na ito ng ating gobyerno. Kapag naunahan ng Pilipinas ng ibang bansa, mayroon pang ibang ino-offer na F-16 ng Amerika at ito ang mga F-16 ng bansang Israel na kung tawagin ay mga F-16 CD Barak 2020 na sinasabing mas bago kumpara sa mga F-16 ng Denmark, mas heavily upgraded, ngunit doble naman ang tinatayang presyo nito na nasa lagpas 30 billion pesos. Kaya kahit na mga second hand na mga F-16 ay dapat talagang maglabas ng malaking pera ang Pilipinas at panalo na rin naman ang bansa dito dahil sa ganito kalaking halaga ay magkakaroon na ng nasa 24 na totoong fighter jets ang Pilipinas kumpara sa brand new na presyo nito na nasa 120 billion pesos para sa 12 aircraft lamang. Ating tatandaan na iba pa ang proyekto na ito
kumpara sa pagbili ng brand new na mga fighter jets dahil tinatarget ng ating bansa na magkaroon ng nasa 49 na fighter jets upang magkaroon ng sapat na pangdepensa sa ating airspace. Pagbalik ulit sa kasalukuyang multi-role fighter project, aking sinabi kanina na kulang na ang mga JAS 39 Gripen CD na nasa 10 piraso na lamang, kaya tinitignan ng Philippine Air Force ang mas bagong JAS 39 Gripen EF variant bilang isang potensyal na papalit sa nasabing proyekto. Ngunit ang problema dito ay mas mahal pa ang mga Gripen EF variant kumpara sa mga bagong F-16 Vipers, at kung hindi nga kaya ng Pilipinas bilhin ang mga bagong F-16 ay mas malabo pang bilhin nila ang mga Gripen EF variant. Ngunit ayon sa Max Defense, ang hakbang na ito ng Pilipinas ay upang ma-pressure ang Amerika na babaan ang presyo ng mga F-16 Vipers upang makayanan nito bilhin ng ating bansa. At ayon naman sa iba pang defense page, sinasabing ang isa sa maaaring solusyon sa kakulangan ng mga Gripen ay pwedeng dagdagan na lang ng Sweden ng 2 o 4 na Gripen EF variant ang nasa 10 Gripen CD variant upang pumasok ito sa 12 aircraft na requirement ng Philippine Air Force. Kaya dapat na talagang madaliin ng Philippine government ang desisyon dito dahil baka mapunta pa sa Ukraine ang natitirang 10 Gripen CD variant at wala na talagang matitirang pagpipilian pa dito ang Pilipinas. Maraming giyera na ang nangyayari sa buong mundo, kaya walang humpay ang bilihan ng fighter jets ng iba't ibang bansa, mapa second hand man o brand new na mga aircraft, at kahit na mismo ang Lockheed Martin, na pinakamalaking defense manufacturer sa buong mundo, ay pahirapan din ang delivery dahil sa napakaraming order. Umaasa tayong gagawa ng paraan ng ating gobyerno na mas bilisan pa ang pag-usad ng proyekto, lalo na ang mga fighter jets, dahil kailangan na ito sa ngayon ng ating bansa.